Nagbigay kamakailan lang na magandang balita ang pagsasanib puwersa ng mga senador upang suportahan si Pastor Buloy. Sa unang tingin, tila mananalo na sana siya sa kaso dahil sa dami ng kanyang mga taga-suporta. Ngunit biglang nagbago ang lahat nang bawiin ng isang senador ang kanyang pirma, si J.V. Ejercito, na bumaligtad at hindi sumuporta kay Senator Padilla. Ipinakita ni Ejercito ang kanyang pagtutol matapos siyang maapektuhan ng pera mula kay Hontiveros. Nakaramdam ng pagkadismaya ang maraming mga senador sa nangyari dahil tila pera-pera na lang talaga ang umiiral sa politika. Ibinakita niya ang pangyayaring ito kung paano ang mga politiko ay maaaring maging baluktot ang prinsipyo kapag may pera sa laro. Sa kabila ng mga pagkakasundo at suporta, ang kapalit ay pagpapakita ng kahinaan ng sistema at ang kakulangan ng integridad sa hanay ng mga lider ng bansa. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suliyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Meron tayong parating na stock ng dark chocolate. Ito, napaka-bango. Pure organic cacao tablia. Pwede kayong mag-order sa Martes ang delivery. Dito ang kontakin ninyo, 0916-9000-997. Okay, pag-usapan natin ngayon, si Senator J.V. Ejercito bumalimbing. Dahil sa pagbalimbing ni J.V. Ejercito, wala na. Medyo tagilid si Pastor Kibuloy. Baka pwede siya ipa-aresto ng Senado. Okay, konting background lang sa hindi nakakalam. Noong March 5, isinight ni Senator Hontiveros in contempt si Pastor Kibuloy dahil hindi nag-attend ng hearing. Mabuti na lang, Senator Padilla, in-invoke niya yung Section 18 ng rules ng Senado na pwedeng baguhin ng majority of the members of the committee yung cite in contempt ni Hontiveros. So, kailangang makakuha si Senator Padilla ng 8 members of the committee na mag-modify o pawalang bisa sa cite in contempt ni Pastor Kibuloy na kagagawa ni Risa and Hontiveros. Okay. At first, may 4 na senador kaagad na sumuporta kay Senator Padilla. Ang naunang nagbigay ng suporta, Senator Marcos, Senator Cynthia Villar, Senator Bongo at J.V. Ejercito. So, panglima si Padilla, 5 na sila. 3 na lang ang kulang para makakuha ng 8 senador. Pag may 8 senador na magsabi na wag i-aresto si Pastor Kibuloy, wala na, mapapahiya si Risa Hontiveros. Kung hindi sana nagbalimbing itong si Senator J.V. Ejercito, sigurado na ako na may 8. Kasi ang nakikita ko pa na sigurado na boboto o papabor kay Senator Padilla, si Senator Cayetano, si Senator Mark Villar at Senator Joel Villanueva. Sigurado ako yan, yung 3 na yan. So 5 plus 3, 8 na. Safety na si Pastor Kibuloy. Biglang bumalimbing. Si Senator Ejercito, binabawi niya yung, kasi may pinirmahan niya na dokumento, yung ginawa ni Senator Padilla na wag ipa-aresto. Binawi niya. Paliwanag ko lang. Nung una, pumabor si Senator Ejercito na wag ipa-aresto si Pastor Kibuloy dahil ang DOJ na nag-file na ng kaso sa korte against kay Kibuloy, tama na yun. So ang korte na ang
mag-prosecute o mag-trial kay Pastor Kibuloy. Tama. Mamaya, nabago ang isip ni Ejercito. Ano daw ang dahilan? Na pinag-aralan daw niya ang testimonies ng mga tao sa Senate hearing at nakita niya na may probable cause o may kapanipaniwala. Kaya binawi niya yung perma niya kay Senator Padilla at ngayon, pumapabor na siya na maristo. So, ang tanong po, Senator Ejercito, granting na credible ang mga witnesses na i-present ni Hontiveros, what's next? Pagpalagay natin na totoo, parang may ginawa si Pastor Kibuloy. What's next? Ang Senado ba? Trabaho ba niya na mag-prosecute? Senado ba ang mag-trial? Ano ngayon ang gagawin niyo? Kaya mas bilib pa ako kay Senator Padilla kasi sabi niya, ginawa ko ito dahil demokrasya tayo, sabi niya. Mayroon ng gumalaw na ang DOJ, nandun na, sinampa na o isasampa pa. Trabaho ng DOJ yun, mag-prosecute, magsampa. So, nandyan na. Bakit kailangan pa ng Senado? Kaya, ulitin ko, mas bumilib ako kay Senator Padilla dahil tama yung posisyon niya. Ginagawa ko ito dahil hindi sa kaibigan ko si Pastor Kibuloy, dahil ito ang tama, sabi niya. Kung wala sanang aksyon ng DOJ, baka pwede pa. Gumalaw ng DOJ. Kaya, in fairness, salamat, Secretary Boying, at gumalaw kayo para once and for all, matuldukan ng issue na ito kung may ginawa bang kasalanan si Pastor Kibuloy. Child abuse, human trafficking. Let the court decide. Hindi po Senado. Kaya ako, nawawalan na ako ng respeto sa ibang senador. Anong nakikita ko dito? Yung biglang pagbago-bago. Yung gapangan. Gapangan na yan, yung influence. Kasi ito na yung show of force o itong labanan, Marcos Duterte na labanan na ito. Kasi si Pastor Kibuloy, malaking tulong kay Duterte. So ngayon, gusto nilang parusahan si Kibuloy. Okay? So, ano na ngayon ang chances ni Pastor Kibuloy? May chances pa naman siya. Kailang medyo tagilid. So, kailan ng 8, meron ng 7. Ulitin ko yung 7. Padilla, Marcos, Cynthia Villar, Go, Cayetano, Mark Villar, Villanueva. 7 na. Pabor kay Pastor Kibuloy, pabor kay Senator Padilla. Ang siguradong ayaw, hindi pabor, yung gustong maaresto itong si of course si Hontiveros, Senator po, Tulfo, Ejercito. 3 na lang ang naiwan na hindi pa natin malaman ang boto nila. Si Senator Pimentel, Senator Ligarda, and Senator Binay. Kahit isa lang dito ang papabor kay Senator Padilla, lusot na po siya. So, sino sa tingin nyo? Ating analyze. Ano ang most likely na bubutuhan ni Pimentel? I'm sorry. Tingin ko, papabor yan kay Risa. Kasi, siya oposisyon. So, 2 na lang ang pag-asa ni Pastor Kibuloy o Senator Padilla. Si Senator Binay, opposition din ito. So most likely, sa tingin ko, dito siya kay Hontiveros. So Senator Ligarda na lang ang pag-asa. So let's pray na sana out of these 3, may isang. So ano bang stand ni Senator Ligarda? Independent rin ito eh. So sana makakuha pa ng isang boto
si Senator Padilla. Okay, may idagdag lang ako yung statement ni Senator Padilla na si Pastor Kibuloy, ang laking tulong niya sa ating pamahalaan na lumaban sa mga NPA. Ito ba ang igaganti natin sa isang tao na isinakripisyo ang buhay niya para tulungan ng gobyerno labanan ang NPA? Ganito ba ang tama? I agree. Kaya ako sumusuporta ako sa SMNI, Pastor Kibuloy, dahil ang laking tulong nila sa NTF-ELCAC, itong peace and order campaign natin. Droga at saka komunista yan ang nilalabanan ng SMNI at ni Pastor Kibuloy. Tapos ganito lang ang igaganti, yung trial by publicity. Hindi ko siya, I'm not siding with Pastor Kibuloy regarding sa charges, yung child abuse at human trafficking. Wala akong masabi doon. Let the court decide. Kaya sumusuporta ako kay Pastor Kibuloy dahil napakalaking tulong nila sa ating laban kontra sa mga komunista. Parehas kami ng stand ni Senator Padilla. And I believe marami sa inyo ang ganito rin ang nakikita. Sayang, wala na po ang ating SMNI, yung halos everyday na may balita sa kanayunan, anong ginagawa nating gobyerno, halos sa lahat ng probinsya, nandiyan na sila, umaalalay sa AFP, PNP. Ngayon wala na. So ano bang gusto ng gobyernong ito? Babangon ulit ang NPA? Makipag-peace talks na naman. So, nakakadismaya po. So, good luck po, Senator Padilla. Sana makakuha ka pa ng isang boto from these 3 senators, Pimentel, Binay, and Ligarda. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon si Senator G.V. Ejercito na sentro ngayon ng bashing. Dami nang bumabatikos sa kanya dahil sa kanyang pagbalimbing, laban bawi. Nung una, pabor siya kay Pastor Kibuloy na hindi ma-cite in contempt, mamaya nagbalimbing. So, anong dahilan? Ang sabi ng iba, dahil natakot siya sa bashing. Kaya pakinggan muna natin itong balita ng UNTV na ito. A day after withdrawing his signature and objecting the contempt ruling against Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy, Senator J.V. Ejercito says the decision was born out of several factors and not because of the hate comments that he received. Ejercito was among the senators that initially signed for Senator Robin Padilla's written objection, which drew flack from netizens. So, wala namang masama doon kung i-correct mo yung sarili mo, kung magbago ka ng decision. We are all human. And public perception is secondary. What is important is doing the right thing, di ba? So, tao lang naman po tayo nagbabago rin ang isip natin. There are certain factors. So, I did not withdraw because of bashing. Sanay na ako dyan. It's a matter of doing the right thing. He explains one of the main reasons that convinced him to retract was after Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros agreed to consider allowing Kibuloy to appear before the Senate panel via video conference. This as he stresses his concerns on potential security risks should the religious group leader be arrested and detained in the Senate. I think that will be more practical. As long as, sabi nga ni Sir Vincent, as long as he acknowledges the committee. Nag-alala din ako sa di ba? Sa safety issue, sa security, sa mangyayari. So, may siyempre, may followers yan di ba? Mahirap kasi pag religion, you can, may mga fanatics dyan. Di ba, nakita nyo naman siguro outside the Senate, sa liwasan, mga nagra-rally yung supporters niya. So, pag ganun may crowd kasi, anything can happen. Pag may nagkantsawan or For his part, Padilla says he respects Ejercito's decision. Meanwhile, for Senator Ronald Bato de la Rosa, the Senate probe is becoming political. Nagiging political ang nagiging political. It's becoming political already dahil andyan naman yung kaso. Sige nga, mag-isip kayo.
anong in aid of legislation na makukuha natin dyan sa pag-imbestiga niya kung nakapile ang kaso. Meron bang pagkakamali ang DOJ sa kanilang ginagawang investigasyon at pwede nating makorek through legislation. Okay, i-advertise ko lang ulit ang ating dark chocolate. May stock tayo na darating ngayong Martes. So, yung gustong makatikim nito, dito kayo mag-contact 0916-9000-997. First come, first serve po dahil limited po ang stock. Okay, so tatlong topic ang pag-usapan natin yan. Yung bashing kay Senator JB Ejercito dahil bumaliktad siya, bumalimbing, and then sabi niya, it's about doing the right thing. Then yung sinabi ni Senator De La Rosa na itong nangyari kay Kibuloy, it has become a political issue. Okay. Si Senator Ejercito is bago lang nanalo na senador, ibig sabihin hindi pa siya mag-re-elect ngayong 2025, so by 2028. So, bumaliktad ba siya dahil natakot sa bashing? Kasi yun ang unang issue sa kanya. Nung pumabor siya kay Senator Robin Padilla, ang dami daw nag-bash sa kanya. So, bumaliktad. Dahil ba sa bashing? Sabi niya, hindi. So anyway, public perception yan. Sabi niya, secondary daw ang public perception. I don't believe him. Kasi for a politician, importante yung public perception. Kaya hindi ako naniniwala yung sabi niya, it's secondary. Opinion ko lang ito. I'm sorry, Senator Ejercito. Tingin ko sa kanya is tinimbang niya. Alin ba ang mas maraming mag-bash sa akin? Kasi ito, labanan na ng labanan na ng, it's a political issue. Yun na nga, yung sabi ni Senator De La Rosa, Marcos versus Duterte na ito. So namili siya. Kanino ba ako kakampi nito? Marcos, Duterte. So pinili niya ang Marcos. Kaya bumaliktad siya. So ngayon, dahil bumaliktad siya, hihinto na o huminto na ang pagbasa kanya ng mga pro-BBM netizens. Kaya lang, wala, sala sa lamig, sala sa init, para siyang bibingka. Ngayon na, dahil sa kanyang pagbaliktad, I am sure, mga DDS, talagang markado na itong si Senator JB Ejercito, yung pagbalimbing niya. Okay? Kahit hindi pa siya mag-re-elect ngayong 2025, I'm sure may mga DDS niya na hindi makalimutan itong pagbalimbing niya at matatandaanan nila si Senator JB Ejercito by 2028. Okay. Lalanin natin, nanalo silang magkapatid ni Senator Jinggoy dahil sumakay sa Unity. Sinong malakas by 2028, diba, BP Sara? Sige, tingnan natin kung tama ba ang desisyon ni Senator JB Ejercito na pumanig siya sa Marcos. Okay, punta tayo sa sabi niya, doing the right thing. So, to me, ang doing the right thing, yung una niyang desisyon na pumirma doon kay Senator Robin Padilla na document supporting yung objection ni Robin Padilla, that's the right thing. Kasi, na-file na ang kaso ng DOJ. So, ang pinag-uusapan sa Senado is about alleged crimes committed by Pastor Kibuloy. Child abuse, human trafficking. Kung wala sanang
kung wala sanang na-file na kaso ng DOJ, baka po pwede pa dinigin ng Senado. Kailang nandun na eh. So, pabayaan mo na ang DOJ, pabayaan mo na ang korte to do their job. That's the right thing. Bakit bumaliktad pa siya? Dahil daw na pakinggan niya yung credible daw ang mga testigo. Dahil daw pumayag si Senator Hontiveros na pwede sa online lang, hindi na physical appearance si Pastor Quiboloy. To me, mahinang rason yun. Kasi assuming, mag-appear online si Pastor Quiboloy, what's next? Ano ang maitutulong ng Senate hearing na yun? Kaya, punta na tayo kay Senator Bato. Sabi niya, ano ba ang batas in aid of legislation eh? Ano ba yung batas na i-amend as a result of this inquiry? Wala namang binabanggit ni Senator Hontiveros. Wala. O ano ang bagong batas na gagawin protecting women and gender equality as a result of this hearing? Meron ba? Wala naman. So ano ang purpose ng inquiry na ito ni Senator Hontiveros? Kaya tama si Senator Bato, it has become a political issue. So Senator Hontiveros, Senator GB, alalahanin nyo, age of social media na ngayon, pinag-uusapan itong mga pangyayari. Nako, Senator Hontiveros, bagong panalo ba ito? Yes, hindi rin siya mag-ano. But take note, itong mga pinaggagawa ninyo, ang taong bayan, well-informed na ngayon dahil ang daming social media platform pinag-uusapan itong ano nyo. It's very clear. Political harassment ito kay Pastor Quiboloy. That's my opinion. Bakit political harassment? Kasi malaking tulong ni Pastor Quiboloy kay then Mayor Rodrigo Duterte sa pagpanalo niya. Ano pa? Ngayon na administrasyon na ni PBBM, alam naman natin ang SMNI lang ang platform na pwedeng magsalita si PRRD yung kanyang programa gikan sa masa para sa masa para ipahayag niya ang kanyang opinion. Ngayon, dahil nagsasalita si PRRD kontra itong administrasyong ito, laban kasama ng bayan, ka Eric, Dr. Bato, iba pa yan, ayaw ng administrasyong ito na may nagkri-criticize sa kanila. Kaya, yun na, ginigipit na nila ang SMNI, pati si Pastor Quiboloy, dinadamay. Yun ang yun na po yung political issue. Kasi kung mag-focus lang tayo sa real issue, ano yung real issue? Yung alleged crimes na nakumit ni Pastor Quiboloy, child abuse and human trafficking. Yun ang issue. So how do we resolve that issue? Di DOJ, then Korte. Yun ang mabilis ang DOJ. In fairness kay Secretary Boying, nakialam. Inutusan niya, kahit patay na yung complaint, may nagreklamo kay Pastor Quiboloy, ano ba yun? 2020 ba? The same yun, Dinismiss ng fiscal sa Davao City. Ngayon, nireview ni Secretary Boying, sabi niya, may probable cause, inutusan niyang fiscal, i-file mo ang kaso sa korte. Yun na yun. So, yung child abuse,
gumulong na ang hustisya, trial na, labanan na sa korte. Yung human trafficking naman, doon na sa Pasig. Oh. That's the, yun na, how to resolve this issue is nangyayari na. Executive branch na trabaho na yon. Hindi trabaho ng legislative, hindi trabaho ni Senator Hontiveros na i-prosecute ang alleged crimes violated, in aid of legislation lang kayo. Wala naman kayong pakita na existing batas na dapat nyong i-amend o baguhin. Ano ngayon? So, di ba, political lang. So, balik tayo kay Senator GB Ejercito. Karapatan nyo yan, Honorable Senator, but mind you,